Hallelujah! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Salamat sa bibiyayang umaga na kaloob ng ating Diyos sa bawat isa sa buhay at hininga na ating taglay. Muli po, isang kagalakan po na muling magamit sa umaga nito. At patuloy natin paumpisahan ang ating umaga na nagagalak na magkasama-sama sa gawain ng devotion nito. At sa oras na ito, bago natin umpisahan ang ating gawain, umawit muna tayo ng isang awitin, dalangin. Hallelujah! Hallelujah! Inyo ang dalangin ko, nais kong palapit sa'yo. Nawa'y pakinggan ang aming pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa'yo. Saan pa po? Dinggin niyo ang dalangin ko, nais ko palapit sa'yo. Nawa'y pakinggan ang aming pagsamo, Panginoon, ako'y tanging sa'yo. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aming buhay. Pupugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aming Diyos, o aming Diyos. Turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aming buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aming Diyos, o aming Diyos, aming Diyos, o aming Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sa magandang hapong umaga, aming Diyos, ang kaloob niyo sa amin sa oras na ito, na patuloy naming ipaglilingkod sa inyo. Sa oras na ito, muli po namin hihingi ang pagkilos at pakikipisan ng Santong Espiritu na sa gawain ito. Higit mo lamang bilang lingkod yung higit mo lamang po akong gamitin, O God, sa mainam na pagkagamit, at kayo lamang po higit na magbigay ng kapangyarihan sa aking mga labi, O God, na kung ano man yung maipapahayag niyo, Panginoon, ay kalooban niyo at nais mo, Panginoon, ipaunawa sa bawat isa sa amin bilang mga anak. Samahan niyo lamang po kami, Panginoon, sa umaga ito. Kayo lamang po ang higit na mapapurihan, madakila, sa pangalan ni Jesus. Amen. At isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Ako nga pala po si Pastor Efrain Nieto, nasa sa lugarin po ng Balagtas, Bulacan. At sa oras na ito, patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Diyos sa aklat ng Mikas, chapter 6, verse 8. Ang gamit ko po na salin ay ang ointment po. Sabi po dito sa salita ng Diyos na ating pag-aaralan sa mapagpalang umaga po. Itinuro na niya sa inyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay at patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Ulit ko po, tinuturo na niya sa inyo
kung ano ang mabuti. Ito ang nais ng Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay at patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Salamat sa Panginoon sa umagang ito. Alam naman po natin ang buhay natin ay higit na nagagalak na sumunod sa nais ng Diyos. Pero sa panahon ito, sa ating pag-aaralan, sa panahon ni Propeta Mikas, ang bayan ng Diyos ay aktibo sa relihiyon, ngunit kulang sa tamang pamumuhay. At kung ating pong babasahin, mauunawaan po natin yon. Marami silang handog, ritual, at panlabas na pagsamba, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa Diyos. At noon, ang tanong ng bayan, ano pa ang dapat naming gawin upang masihan ang Diyos? At dito sa ating pag-aaralan, malinaw ang sagot ng Diyos. Hindi mahirap intindihin, hindi komplikado, at malinaw. Kaya, kung ano ang nais ng Diyos dito sa ating pag-aaralan, ay mauunawaan po natin yung kanyang gustong nais sabihin. Dahil alam naman po natin, ang buhay natin bilang mga nagmamahal sa Panginoon. At ganun din dito, bilang sa bayan na minamahal ng Diyos, lagi nating dinidesire kung ano ba yung malinaw na nais paunawa ng Diyos sa bawat araw. Kaya po ating pong pag-aralan, ang nais ng Diyos mula sa atin. Ito po yung bagay na pinapatungkulan ng ating pag-aaralan sa umagang ito. Una, ang nais ng Diyos mula sa atin ay maging makatarungan sa lahat ng bagay. At mababasa po natin to dun sa 8a. Ang katarungan ay hindi lang para sa korte o hukuman. Ito ay para din sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Ibig sabihin nito ay maging tapat at patas at may integridad ang lahat ng ating ginagawa. Sinasabi po sa salita ng Diyos sa Kawikaan chapter 21, verse 3, at ano po mababasa po natin dito, ang mabuting pagbabalak ay pinakapakinabang, ngunit ang padalos-dalos na paggawa ay walang kahihinatnan. At tayo po ay susundan natin to ng isang talata pa sa Isaiah chapter 1, verse 17. Pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran at pairalin ang katarungan. Tulungan ang naaapi at ipagtanggol ninyo ang mga ulila at tulungan ang mga byuda. Salamat sa Panginoon dahil ang Diyos ay Diyos ng katarungan. Tinuturuan niya tayo na maging makatarungan sa lahat ng oras, lalo na tayo bilang naglilingkod sa Panginoon. At ganoon din yung nais ng Panginoon sa mga minamahal na mga anak ng Diyos sa bayan ng Diyos dito na nangungusap sa Diyos. At sa pangalawa, ang ating nais ng Diyos na ating pag-aaralan ay patuloy na mahalin ang kapwa. Hindi minsanan, hindi lang natin sabi ko dito, sa pangalawa, patuloy mo mahalin ang iyong kapwa. Dapat po, hindi lang minsanan ang pag-ibig na hinihingi ng Diyos, kundi patuloy. Kumbaga sa ating pumbuhay, yun na po yung maging kaakibat ng ating pumbuhay. At yun yung ipinapaunawa ng Diyos sa bayan kung ano yung mga bagay na dapat nilang maunawa. Sinasabi po, di ba, sa pinakamahalagang utos sa salita ng Diyos sa Mateo 22:39. At alam na po ng bawat isa ito, ano po ba ang pinakamahalagang utos ng Diyos? 39, ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman, ibigin mo, ito ang naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Hallelujah. At ang susundan po natin ito ng salita ng Diyos sa aklat ng unang Juan, chapter 20, na sinasabi po dito, ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos, subalit napupot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung ang kapatid
na kanyang nakikita ay hindi niya magawang ibigin, paano niyan maiibig ang Diyos na hindi niya nakakita? So, yun po yung mga bagay na pinapaunawa ng Diyos sa bayan ng Diyos dito, sa mga Israelita. Sa panahon ni Propeta Mikas, na gayon din sa ating pong buhay. Alam naman natin, marami tayong mga bagay na na-encounter o sitwasyon sa ating pong buhay, ang pamilya, paglilingkod, na kung paano natin iniibig yung Diyos na hindi nakikita. Ganun din po natin dapat ibigin. Hindi lang minsanan, kundi patuloy. Patuloy hanggang tayo ay nabubuhay at punong-puno ng kagalakan sa Panginoon, na kung paano natin tinatanggap ang biyayang kaloob niya. Ganun yung bagay na maging buhay po natin, lalo sa pakikisama at patuloy na pagmamahal sa kapwa. Ang pag-ibig sa kapwa ay patunay ng pag-ibig ng Diyos, at ang pag-ibig ay hindi lang damdamin kundi desisyon. Hallelujah. Amen po. At sa pangatlo, mabilis lamang po ang ating pag-aaral sa umagang ito. Dahil tayo naman po ay higit na alam natin na ang nais natin ay patuloy na masunod ang kalooban ng Diyos. Sabi ko dito, ang nais ng Diyos ay buong pagpapakumbabang sumunod sa Diyos. Ang pagsunod na may pagpapakumbaba ay pagkilala na ang Diyos ay may huling salita sa ating pong buhay. Ano po ba yung huling salita ng Diyos sa ating pong buhay? Nasa Santiago chapter 4 verse 6. Ano po ang sabi dito sa kanyang salita? Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. Inuulit ko po. Ngunit ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mga mapagkumbaba. At susundan po natin ito ng isang pantalata sa aklat ng John, chapter 14, verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin nyo o susundin nyo ang aking mga utos. Ito po yung nais ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang mamayan. Ang pagpapakumbaba ay ugat ng tunay na pagsunod. Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, at ang mapagkumbaba ay pinagpapala. Ang pagsunod sa nais ng Diyos ay hindi palaging madali, pero palaging tama. Malinaw po sa sinasabi ng Diyos ang kalooban niya, na kung paano pinaunawa ng Panginoon Jesus bilang mga anak ng Diyos. Hindi, lalo na bilang nagmamahal sa Kanya. Hindi dapat palagi tayo ang maging tama, kundi palaging yung pagpapakumbaba para ang Diyos na ating pinaglilingkuran ang higit na madakila, at patuloy na ito yung maging pagsunod natin sa nais ng Diyos sa ating pamumuhay. At sa bagay na ito, mga kapatid, sa ating panghuli na pag-aaral, pinapaunawa ng Diyos na hindi mahirap unawain ang nais ng Diyos. Kung paano sa kanyang bayan na mga maraming ginagawa na minsan ay akala nila ay tama, pero nagpapahayag ang Diyos sa kanila na nangungusap na magtanong sa Kanya kung ano ba yung mga bagay na dapat nilang gawin. Kung ito ba yung mga bagay na nakasanayan nila ay nagiging kalugod-lugod. Pero sinasabi ng salita ng Diyos sa ating pinag-aaralan, hindi mahirap unawain ang nais ng Diyos. Hindi niya hinihingi ang perpekto, kundi tapat na puso na handang sumunod
sa kung ano ang nais niya. Marahil mga kapatid, sa ating pong buhay, ito ang nais ng Diyos. Maging makatarungan sa lahat ng bagay, patuloy na mahalin ng kapwa, at pangatlo, buong pagpapakumbabang sumunod sa Kanya o sa Kanyang mga nais. Sa punto ng buhay po ng mga minamahal ng Diyos o ng Kanyang bayan, ito po yung naging tugon sa tanong nila, sa pangungusap nila, at pagsasalita sa kanila ng Diyos, na maging higit na pinapaunawa din sa umagang ito. Na ngayon, kung ating pong i-check ang ating sarili. Ngayon, tanungin po natin ang ating sarili. Ako ba ay makatarungan? Ako ba ay patuloy na umiibig? Ako ba ay mapagkumbabang sumusunod sa nais ng Diyos? Sa mga tanong na yan, tayo din po ang makakasagot kung nagagawa natin ito, at kung hindi pa po natin nagagawa, humingi po tayo ng tulong sa Panginoon. Dahil mahirap pong patuloy nating isipin sa ating sarili na naglilingkod naman ako sa Panginoon. Nagagawa ko naman ang mga bagay na nais niya. Pero yung mga bagay na ipinapaunawa ng Diyos ay hindi naman nagiging kaakibat ng pamumuhay natin. Katulad ng bayan ng Diyos dito. Nakala nila sa kanilang buhay ay maganda na yung kanilang mga nagiging pang-araw-araw o yung mga nakasanayang buhay. Na doon yung umiikot yung kanilang, kaya pinapaunawa ng Diyos kung ano yung bagay na mabuti sa kanyang mga anak. Ay sa umagang ito, sa simpleng pag-aaral po ng ating salita na ibinaba ng Diyos at ipinapaunawa ng Diyos sa bawat isa, maging higit sa akin ay patuloy na unawain natin ang ating kapwa. Patuloy natin iparamdam ang pagmamahal sa kanila, hindi lang sa mga bagay na mabubuti at sila ay nagiging mabuti din sa akin, kundi patuloy natin silang mahalin. Patuloy na pagpapabahan silang unawain, at patuloy na sa mga bagay na didesisyon na natin, mga kapatid. Ang nais ng Diyos ay maging patas at makatarungan. Dahil yung po ang ginawad ng Diyos kung paano tayo tumanggap ng biyaya. Kung paano natin higit na natatamasa yung ganitong sitwasyon. Kaya napakabuti po ng Diyos sa umaga, sa bawat oras ng ating buhay. Lalo na tayong ng mga higit na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya naman sitwasyon kalalagayan natin, katulad ng ating inawit. Sabi ko, turuan niyo akong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin niyo sa aming buhay. Hubugin niyo ako ayon sa nais niyo, o aming Diyos, o aming Diyos. Hindi naman, Panginoong Hesus, sa oras na ito, tulad ng iyong mga salita, ang pangungusap, na hindi naman mahirap unawain ang nais mo, na kung paano namin, Panginoon, nakamtan iyon sa iyo. Sinasabi sa iyong salita, hindi mahirap unawain ang mga bagay na ito. Dahil iyon ang naranasan namin sa inyo. Tinanggap namin ang dakilang biyaya. Katarungan nyo, ang pagmamahal nyo sa amin, O God. Hindi lang oras, kundi minuminuto at palagi. Kaya kami ay napupuno ng kagalakan.
kung paano nyo ipinagpakumbaba ang inyong sarili upang maging huwaran sa amin hanggang sa mga oras na ito, punong-puno ng pag-unawa ang ginagawad nyo sa amin. Dahil bilang tao, kahit lingkod pa kami, Panginoon, hindi kami perpekto. Kaya ang patuloy na may sakatuparan namin ang nais ninyo sa aming pumbuhay. Hindi lang sa oras o araw, Panginoon, o panahon na sagana kami, mabiyaya kayo, kundi sa lahat ng pagkakataon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, sa buong araw na aming tatahakin, O God, hindi ko po alam, Panginoon, ang mga sitwasyon ng mga kapatid ko na kasama ko sa devotion na ito, na makikinig, O God. Patuloy nga po, Panginoon, at tulungan niyo kami, Panginoon, na masunod ang iyong kalooban. Maganap ang iyong nais, Panginoon, at malakaran namin ang iyong kalooban at katwiran, O God. Hallelujah. Pagpalain niyo po, Panginoon, at patuloy kaming samahan, Panginoon, lalo na ang mga aming tagapanguna at ang pamilya ng Pastora Never, higit ang mga kapwa ko lingkod, anuman sitwasyon kalalaga, naroon ang pagpapasalamat namin, Panginoon, na hindi niyo kami pinagkukulang. Sumanagana nawa, Panginoon, ang pakikipisan palagi, Panginoon, ng pagsama ng banal na Espiritu, at masunod lamang ang iyong nais sa buhay namin, O God. Hindi lang sa oras na kami ay tumatawag sa inyo, kundi sa aming pagharap sa buhay, O God. Kaya salamat po sa umagang ito. Pinagkakatiwala po namin ang lahat. Kayo lamang po ang gumawa. Saan man kami, Panginoon, dalhin ng aming mga araw-araw na schedule, O God, at mga araw na kaharapin, O God. Nariyan na po, Panginoon, ang pabor at patuloy, Panginoon, kapangyarihan mo, patuloy na magdadala sa amin upang ang patuloy na nais mo ay magawa namin sa amin po, Panginoon, buhay, O God. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, higit ang makakapanood pa nito, at yung mga kapatid ko na kasama ko sa umagang ito, kasama ko sa pagbubulay, O God. Kaya sa oras na ito, sa iyo po ang papuri, pagdakil at pagluwalhati. Salamat po, aming Ama, sa buhay na ganap at pag-asang kaloob niyo sa amin, O God. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Muli po, isang kagalakan po, at patuloy po tayo na samahan ng Diyos. Pagpasensya niyo na po ako sa mahinang internet connection. Sa Diyos po ang papuri. God bless po sa bawat isa.